Hello YouTube, Boss Moki here. At meron tayong pag-uusapan ngayon. Balikan naman natin yung mga sikat na sexy star ng mga 90s. So, alam ko marami makaka-relate sa inyo dito. Lalo na yung mga boys na tumatakas pa sa school para lang makapanood ng mga bagong movies ng ating mga sexy star. Ako, dati, kakating pa nga ako niyan. Dahil 50 pesos lang yung dati. Sinihan eh. So, ito, tingnan natin yung video ni Kwentong Sikat TV. So, pahiram muna ng video mo, sir. Kwentong Sikat or ma'am. Tryakan lang namin. Let's go. Mga bold actress na nangibabaw sa eksena ay sapat na para mag-iwan ng marka sa mga manonood at sa industriya ng pelikulang tinuturing na bawal sa paningin ng mga konserbatibong mga Pilipino. Ito ang mga bold actress sa mga pelikula aka Bomba Films na sa dekadang iyon inabangan, si Rosana Roses ng mga taga-subaybay lalo ng mga kalalakihan at nagpatayo ng kanilang mga tarugo. Ating balikan. Tarugo talaga. Loko to Tarugo. Nakapre Ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanilang naging buhay. Sila ang ating sikat sa video na ito. Papaya Kung Queen. hiling mo ang ganitong klase mga video. Siya yung di ba? Siya yung tinaguri ang Papaya Queen. Si Aya Midel. Kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, umpisan na natin. Magandang topic ito. Ay, Priscilla Almeida. Ano ang tawag sa pagod? Sariwa. Uy, sariwa. Title nito, sariwa. Pag siya naka-brief, ayoko na tayo magagawa, Susie. At kaya ako papambayad niya, Lola. Si Priscilla Almeida, alam ko unang pangalan niya ni Abi Biduya. At alam ko sa That's Entertainment siya. Hindi ko sure pero alam ko doon siya That's Entertainment yan Abi Biduya. Ipapakasal niya ako sa lalaking hindi ko gusto. Sariwa. Nardo, ang kinin mo ako. Ayokong asamin ng bagay na hindi ko kayang abutin. Pero pwede naman natin dayain ng totoo, Nardo. Kahit saglit lang. Priscilla at Ganda ni Priscilla. Ang mga pelikulang sexual na kanya pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Sariwa, 1996. Tukso Layon Mo Ako 2, 1996. Sutla, 1999. At Syota ng Bayan, 2001. Syota ng Bayan. Ang alam ko ka-partner niya doon, si Tonton Gutierrez. Yun yung may scene na sa sasakyan sila. Syota ng Bayan. Yung hiniklat ni Tonton Gutierrez yung panty niya. Yung kinain ng wet market. Bago nakilala si Priscilla Almeida bilang isang sexy actress, nakilala siya bilang isang teenage star na nagngangalang Abi Bidoya noong 1992. Pinakilala siya bilang isang love interest ni Jomar Iliana, Mark Anthony Fernandez at Eric Proctoso sa Guapings na The First Adventure. Taon na lumipas, muli niyang ibinalik ang sarili bilang matapang na bituin na si Priscilla Almeida at gumawa ng isang serye ng mga mapangahas na pelikula tulad ng Sutla, kung saan ginawa niya ang role na walang saplot sa taas at babang parte ng kanyang katawan. Siya ay nakatira dati sa Alberta, Canada, kasama ang kanyang pamilya. Isa na siyang ina sa 3 magagandang bold actress na babae. Bago siya nanatili sa Canada ng matagal, nagtrabaho si Priscilla bilang isang waitress sa isang restaurant na tinatawag na Ponjo sa Japan. Kamakailan lamang, ipinahayag ni Priscilla sa media ang kanyang hiling na makabalik sa showbiz. Nais ni Priscilla na ilarawan ng isang kontrabida role na katulad ng papel ni Dimples Romana, Kadinang Ginto. Ganda ni Dimples, no?
Isa sa mga idol ko to si Dimples Romana. Ang ganda ng mukha niya. Aya Midel to. Mata pa lang. Ay, si ano pala? Si ano tawag doon? Yung naging shota ni Nino Mulak. Ines Veneracion. Si Ines. Ito yung ano may movie ito na ano Zelda 14 ang title. Maraming movie ito Inay ako na lang ang tatao sa linggo para naman makapagpahinga kayo kahit isang araw lang. Tindahan pakisabi, bumalik na lang kinabukasan. Oo, inay. Ines Veneracion. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbibidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Sa Paraiso ni Efren, 1999 at Alindog ni Barbara noong 1999. Si Ines Veneracion ay nanatiling aktibo sa showbiz. Kung hindi mo na Zelda 14, sali din siya dun. Gumawa ng mga proyekto sa ABS-CBN at GMA7. Ang kanyang huling cast sa teleserye ay ang seryeng 2016 na The Greatest Love. Bahagi rin siya ng pelikula ni Sylvia Sanchez na Diyosa na pinalabas noong 2019. Noong October 2019, sumali si Ines sa Tanyag na Kampiyon na edisyon ng segment ang Tawag ng Tanghalan na It's Showtime. Sorry girl Maui. Nag-aaway dahil sa mukha mo. Ano title nito? Alam ko, Drive ito Ano title nito? Drive ba? Overdrive? Tama. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na Ha? Oh no! Luka-luka talaga yung alaga mo, Manny. Kanina pa ba siya umalis? Hindi, kaalis-alis lang. Garden. Hash. Ano? Hash and Roots Capital kaya ng Pilipinas yun. Ano ba title nito? Overdrive ba? Nakalimutan ko na. No, ano ka ba? Natikman mo na ba yun? Grabe, Sheila. Ang sarap ng trip. Mabuti pa umalis na tayo. Baka mamaya gabihin pa tayo. Nagpalupay-pay ng betlog mo. Hindi, no? Kung natira ka na ni Troy. Gaga, hindi naman ako katulad mo, no? Sabi ko na nga, be. Hindi ka pa rin nagbabago. Katya Santos. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Ika noong 2003, Sex Drive 2003, Sex Drive at Boso noong 2005. Bago naging Viva Hotbabe si Katya Santos, siya ang pangunahing kontrabida sa afternoon teen drama na Ana Karina. Sa kasalukuyan si Katya siya nag-Ana Karenina yan kontrabida siya talaga dun. Siguro bumaba na yung engagement niya sa showbiz. Pumasok na rin siya sa kasama pa rin ng Viva Entertainment. At mayroong mga hosting at pag-arte sa proyekto paminsan-minsan. At kamakailan ay nagpunta siya sa Croatia kasama sina Lisa Sibirano at Enrique Hill. Ano daw? Croatia? Croatia? Anong Croatia? Anong bansa yung Croatia? Croatia. Upang mag-shoot para sa kapamilya teleserya na Make It With You nitong 2020. Matari. Pag pupunta ka nga rin huwag ganyan ang pananamit mo. Bakit Osang naman, Chong? Anong masama sa Ganda ni Osang Kung sa katulong nila, at yung hardinero niya, kung hindinero niya, at yung driver niya, linggo-linggo, niririgaluhan niya. Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, yung Mrs. Alba na yan, may bonus sa singit yan. Rosana Roses. Ang mga pelikula sexual na kanyang pinagbidahan Dami yan. patayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Patikim ng Pinya, 1996, Ligayang Itawag Mo Sa Akin, 1997, Ang Babae Sa Bintana, 1998, Kuratya, Ang Babaeng Walang Pahinga, 1998, at La Vida Rosa noong 2001. Alam ko meron pang yan yung kay Gardo Versosa ba yun? Kasama yata siya doon. Hindi ko matandaan. Machete ba? Hindi ko alam kung kasama siya doon.
Marahil siya ang pinaka-controversial sa ating listahan sa mga sexy actress. Si Usang ay naging isang newsmaker mula pa noong kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon. Kasalukuyan siyang aktibo sa mga pelikula. Yun nga lang, fake yung ano niya. Masyado niya nang pinalakihan eh. Alam ko galing to sa ano eh. Sa bar sa Quezon City. Siya ay bahagi ng 2019 blockbuster film na Panty Sisters at mga palabas sa TV. Si Usang ay kasalukuyang lumalabas sa ABS-CBN na early primetime series na Pamilya Ko. Hindi ni Osang, no? Bakit? Ganyan Uy, ka rin. Claudia Coronel. Sana, Claudia. Siya ngayon ang bagong may-ari ng Hacienda Montemar. Si Don Anakan Ramon mo Esteves. Anakan mo ako. Hindi ito yun. At si Senyora Sa gubat yun eh, yung anakan mo ako. Mga tribo sila dun eh. Huwag naman, senyora. Tumatanda tayo niyan eh. Senyorita na lang. Senyorita pala. Kumusta po kayo? Ang sarap. Ng gatas. Anong gatas? Gatas mula sa kandong mong timba. Tumalsik yata yung gatas sa damit mo eh. Kaya nabasa ka tuloy. Hindi ko alam. Alam mo, Nalibang ako sa kalabaw ko. parang gatas na rin ang... Sino naabota mo? Sharinami? Walang ya. Pornhub yun eh. Dami naman sa RBS. Manipis na manipis. Ako lahat sila. Balabak mong balat. Aninag na ang buhay mong dugo. Claudia Coronel. Ang mga pelikulang sexual na kanya pinagbidahan na nagpatayo sa mga mali ng mga kalalakihan ay Isil noong 1998, Anakan Mo Ako 1999, Toro 2001, at Tuhog 2001. Si Yung Toro, maganda rin yun. Masama doon si ano eh, si Ana Capri. Tsaka si Hazel Espinosa. Oh, yung Toro. Claudia Coronel o Melpi Dacula sa totoong buhay, siya ay nakatira ngayon sa Los Angeles, California Wow. at nagtatrabaho bilang isang katulong sa isang kilalang hospital. Hiwalay siya sa kanyang asawang negosyanteng Chino-Amerikano. Batay sa kanyang Facebook account, abala si Claudia sa pang-international aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Yung middle. Jeff, iniimbestigahan mo ba ako o pinaghihinala? Ito si ano eh. Babae sa bubungan lata. Simulata. Simulata rin to eh. Hindi po yung mga yun. Ako na ang pumatay. Pero para sa akin, ang mga ganong klaseng tao ay dapat na mawala sa mundo. Siguro, may ginawa silang kasalanan dun sa Pinaitim siya dito. katubong sindayan. Mulata. Pero morena yun. Mulata ka. Magtapat ka na. Hindi ba ikaw si Ida? Alam mo, Naghiganti siya rito kasi pinatay yung ano niya. Pinatay yung magulang niya. nung mga bata pa kami, ikaw ang kaibigan kong si Ida, hindi Ito ba? ang ano. Itong tinaguriang papaya queen ng early 90s. Si Aya Midel. Siya ang tinagurian talagang papaya queen. Aya Midel. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan at nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Totoy Mola, 1997, Sisa, 1999, Akin Ka Lamang, 1997, Laruang Buhay, 1998, at Gatilyo, 1999. Siya ang tinaguri ang papaya Dami pa. Meron pang babae sa bubungan lata yan. Tsaka ano, yan, yung mulata. queen. Nagpasya si Aya Midel na Diba? Sabi sa inyo eh. Siya yung papaya queen. 1999. Siya ang tinaguri ang papaya queen. Nagpasya si Aya Midel na ituloy ang kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang booming acting career. Natapos niya International Cuisine Baking and Pastry sa Center for Asian Culinary Studies. At ngayon siya ay may Alam ko, chef pagmamalaking na yun ngayon eh. Kasi nag-aaral talaga siya ng ano, culinary. chef na nagmamay-ari ng 3 restaurant na ang Asia's Garden Bistro sa Tabaco Albay sa Bicol. Wow. Si Aya ay napasama sa kagawaran ng turismo, nakain na.
Siya ang napiling kinatawa ng Region 5 at nagkaroon ng demonstrasyon kung papaano ang pagluluto sa loob ng 3 araw noong September 27 at 29. Joyce Jimenez. Si Balahibong Pusa, Scorpio Knights. Ano pa ba? Si Warat yata kasama siya dun Warat. Kasi silang dalaw ni Jo Marie. Bakit ako nasa My Day nun? Pabato. Bukas swerte mo. Baka nga. Sobrang na-inlove na si nanay, hindi ko na siya pwedeng masisi. Scorpio Knights. Baka gabihin tayo. Sorry, Sarah. Hindi ko pwedeng ihatag. Baka kukuha rin naman yan. Albert Martinez. Hello, si nanay. Scorpio Knights yan. Joyce Jimenez. Ang mga pelikula sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Scorpio Knights 2 noong 1999, Warat noong 1999, at Ano Bang Meron Ka noong 2001. Si Joyce Jimenez ay tinaguri ang pantasya ng bayan. Siya ngayon ay namumuhay sa California, USA, kasama ang kanyang asawa na Phil-Am na si Paul Eli Igbalik at ang kanilang 3 anak. Bukod sa pagiging isang full-time mommy vlogger, si Joyce ay mahilig sa fitness and workout. Sana tayo rin ganyan. Uy! Alec Bobic. Nandito ako ngayon sa Skolta. Dito pa sa bagong park nila sa may Tomas Pitpit Pond. 3 years ago. First year college. Namatay yung father ko sa Miss You ito. University Belt ang title nitong movie na ito. Ayan, University Belt yan. Parang ako rin kayo eh. Hirap ako nun maghanap ng trabaho. Kaya napilitan na ako ibenta yung katawan ko. U-Belt. Alec Bobic. Ang mga pelikulang sexual na kanya pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Tampisaw 2002, Masarap na Pugad 2002 at Naglalayag 2004. Si Alec Bobic ay nagpatuloy sa showbiz hiatus noong 2007 matapos may panganak ang kanyang anak kasama ang artista na si Carlo Maceda. Ngunit makalipas ang ilang buwan, bumalik si Alec Bobic sa showbiz at pinagbibidahan ng ilang teleserye tulad ng Victor with My Hearts noong 2012, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita noong 2015, at FPJ ang probinsyano noong 2016 at 2017. Siya ay kasalukuyang kabilang sa cast ng Kadenang Ginto noong 2019. At iyan ang mga maiksing kwento na naging buhay ng mga bold actress. Kung nagustuhan po ang ating video, kilala ko lahat, no? So yun, maraming salamat sa video ni Kwentong Sikat TV. Ang dami niyong views, ha? 1.8 million. Sana all. So shout out yung mga nasa baba at alam ko nag-enjoy kayo, lalo na yung mga kalalakihan. Sir RBS, Kudeng, Kuis Ahmed. Subscribe ba sa channel ni Kuis Ahmed? Yan. So hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.